pag-usapan natin ngayong araw na ito ang mga cases that have suspiciously again been publicized tungkol against Lauren and Lian Leviste. So at tingnan natin kung ano yung mga charges na ito at tungkol saan, and of course tingnan din natin ang hindi maiiwasang timing ng pagpa-file ng mga ito. So bago tayo magpatuloy, huwag pong kakalimutan like, share, follow, and subscribe. Ano ang charges? So surprise, sa kasagsagan ng impeachment trial ni Vice President Inday Sara, mayroon daw na fina-file ng mga kaso laban kay Lauren Legarda at kay Lian Leviste. Kung titignan natin sa mga news reports, kailan ba inumpisahan ni Ombudsman Remulla yung pag-imbestiga sa mga kaso na ito? Ang umpisa nito ay 2025 lamang, kung di po ako nagkakamali, towards October ng 2025 lang po. At nakapag-terminate just very recently, ibig sabihin, nag-fact-finding sila o fact-gathering sila tungo sa kanilang investigasyon at very recently, eto na nga, ay nagfa-file na po sila ng mga kaso laban kay both Senator Lauren at kay Congressman Lian Leviste. So ano po ang mga sinasabi nilang mga charges? So ayon doon sa ombudsman, ang aligasyon nila ay si Senator Lauren, si Congressman Leviste at si former Energy Secretary Alfonso Cusi ay di umanong nag-conspire para makakuha ng eksklusibong karapatan sa solar power at nag-create daw sila ng virtual monopoly. So na-lockout, dahil dito na-lockout ang mga competing energy investors. So, ano naman ang sinasabi ni Lauren at ni Congressman Leviste, ni Senator Lauren at ni Congressman Leviste dito? Ayon kay Senator Lauren, false and baseless daw ang akusasyon and an undeserved smear on her public service record maintained since 1998. Si Congressman Leviste naman, nagsabi siya publicly ay yung mga reklamo dito ay super duper weak, mga nuisance suits lang po ito and politically arranged para matahimik yung kanyang krusada laban sa DPWH flood control corruption. Pangalawa, ang aligasyon ay exclusive daw ang solar contracts na inaward pero hindi naman daw dinevelop. Ang tawag ni Ombudsman, ghost electricity at unpaid obligations. So hindi daw, na-deprive daw ang bansa ng power capacity, tumaas daw ang consumer costs at nag-iwan ng 10.44 billion daw in unpaid financial obligations. On the part of Senator Lauren, ang sinasabi niya is walang involved na public funds dito, walang nagasta at walang nawala sa kahit ano sa mga private solar energy projects. Sabi naman ni Congressman Leviste, hindi kanya yung tinatawag nilang ghost projects dahil walang government money na nakuha o na misuse. And finally, yung allegation, meron pa pala. May allegation din ayon sa ombudsman na kinomercialize daw ni Congressman Leviste yung 25-year franchise niya na ginrant under Republic Act 11357. At ang korporasyon niya ay ang Solar para sa Bayan Corporation. Binenta daw nila ito, ang controlling stakes sa Meralco or MGen, para sa at nag-profit siya ng bilyon-bilyon daw nang walang congressional approval. Okay, so ang tawag dito ay flipping. Alam niyo yung flipping, yung pagbibili ka ng bahay, ayusin mo ng contents, bebenta mo kagad. So ito, ang alegasyon kay Congressman Leviste ay finlip lang niya. Nakuha niya yung batas, pero binenta din niya kagad. Ayon kay Congressman Leviste, wala akong binenta na prangkisa na kumita ko. Pangalawa, sabi niya, may corporate distinction yan. Sabi niya, ang Meralco bumili ng shares sa SP New Energy Corporation, which is a completely different and separate corporate entity from Solar para sa Bayan Corporation. Bukod pa dyan, ang sabi ni Congressman Leviste, inactive na po ang prangkisa ng SPBC o Solar para sa Bayan. At ipso facto, na-revoke na ito dahil nga 2 years inactive. Tama yung sinasite niya, kapag inactive ang prangkisa na binigay sa'yo for 2 years, automatic yung revocation yan unless makikiusap ka doon sa Kongreso na ituloy pa rin ang prangkisa. So walang ganun na nangyari.
So, yan ay Section 11 ng RA 11357. And finally, sabi ng Ombudsman na si Leviste, 21 years old nung nakuha niya yung prangkisa at hindi daw niya ito makukuha kung wala daw intervention ng kanyang ina na then chairman ng Senate Finance Committee. Sabi ni Senator Lauren, hindi niya na-receive yung official notice ng Ombudsman tungkol dito sa kaso na to and then suddenly, eto na nga, nagfa-file na ba? At sabi ni Senator Lauren, tingnan ninyo yung timing at yung nature ng mga alegasyon. Sabi naman ni Congressman Leviste, engaged in selling and divesting ng kanyang business shareholdings. Siya po ay divest siya bago siya naging congressman to avoid conflicts of interest on taking public office. So yan po yung short version ng ng specifics niyan ito sa defenses. Sabi ni lalong-lalo na kay kay Congressman Leviste. Ay, hindi, tama na pala yun. So, maliwanag kung titignan nyo din dun sa batas, kumbaga may depensa naman. Now, tignan po natin ang timing nito. Anong nangyayari? Number one, tumaas ang trust and performance rating ni VP Inday at hindi pa rin umaangat sufficiently, nasa negative pa rin, si Pangulong Bongbong Marcos. Bukod pa dyan, at the opening of the impeachment proceedings, ni-reiterate ni Senator Cheese that the Constitution requires a 2/3 vote of all members and therefore a vote of 16 is necessary. So, at the moment, kung bibilangin natin yung mga kontra Duterte sa Senado, mayroon sila na mga 10 na siguradong mga boto. Pero 13, pasensya na po, 13 na siguradong mga boto or more or less siguradong mga boto. Ano pa ang konteksto nito? Of course, may ilang mga senador na sideline nila at mahalaga. In fact, kung papansinin niyo si Senator Lauren, wala naman siya masyadong kibo during the impeachment. Gayunpaman, maliwanag na hindi siya magbabago ng kanyang panig sa kanyang boto dito sa impeachment proceedings. So, ang pinakahinala ng publiko ay related ito sa impeachment para ma-pressure si Senator Lauren na lumipat sa panig ng mayorya. Ang tanong is, if this is true, is this going to work? Unang-una, kung ma-sideline, at plunder po ang kinakaso dito, kung ma-sideline si Senator Lauren or ma-pressure siya, sideline si Senator Lauren, in other words, makulong din siya ng walang bail, anong maitutulong nito sa panig ng administrasyon? Sa totoo lang, wala. Because it does not change the voting. So kung kulang pa rin ang 16 votes, ang pag-sideline kay Senator Lauren o pagkulong sa kanya is not going to help. However, ang nakikita natin dito is dahil plunder ang kinakaso, malaki ang possibility na ito yung pressure point. Nobody wants to go to jail on a charge that is non-bailable habang ongoing yung proceedings. So, this remains one of the most publicly appreciated defenses of Senator Lauren and Congressman Leviste. Pero doon sa kay Congressman Leviste, meron din siyang points of law that are significant dito sa kanyang defense, such as yung inactivity ng Solar para sa Bayan, yung non-identifiable, kumbaga yung binenta ay hindi yung Solar para sa Bayan but a totally different corporation. Yung iba naman, halimbawa, yung charge is na-deprive yung bayan, etc. Dito ay under the Anti-Graft and Corrupt Practices Act where a contract is grossly disadvantageous to the government. So, grossly disadvantageous ba ito? Kailangan patunayan yan, kumbaga mabigat ang evidentiary requirement ng ombudsman para patunayan yan sa hukuman. Pero dahil ang ombudsman ang nagde-determine kung ano ang level ng evidence na required para sa probable cause, malaki ang chance na maikakaso ito talaga kay Senator Lauren and possibly, although medyo mahina, kay Congressman Leviste bilang beneficiary. But the other defense will be, is this a contract? Nasaan ang mga conflicts of interest and so on. Because if there was a conflict of interest, titignan din kung ano ang vote dito, kung sino yung mga nagboto. In other words, the investigation should not stop at just the senator who proposed the law, but also to those who voted for it.
So, ayun. We'll check your comments and your questions. Sabi ni JV, you cannot deny the malice because of the timing and selectivity. Yun po ang mahalaga na word, selectivity. Are other congressmen or senators being investigated for conflicts of interest? Let's see, di ba? Ano yung ibang mga conflict of interest dyan? Well, we know that Congressman Saldico had gotten away with many contracts that were being awarded to his company, and so are the other congressmen. But tila ilan lang po ang na-charge doon sa flood control. So sabi ni Ma'am Cookie, double time na naman si Boying. Well, I don't know kung ano ang timetable niya, if any, but it's a fair comment. Parang makain ako. Sabi ni Ma'am Patricia, madadagdagan ng human trafficking daw ang ikakaso ni Matibag Kiliviste and former Congressman Paras. At tungo yan doon sa alegasyon ni Executive Secretary Ralph Recto tungkol doon nga sa sa allegedly pinainan daw siya. Hi, Miss Mayat. Okay. Sorry. Sabi ni Monkey Business, naku, tumamig na yung kape ko. Sabi ni Monkey Business, pwede bang makialam ang Supreme Court? Masyado na kasing abuso ang OMB. And tingin nyo ba ma-impeach siya next admin? Mahirap po tayong mag-guesswork sa ngayon. Wala pa tayong, kumbaga, hindi pa natin na-adjust yung ating bolang kristal. Pero dito sa sa pakikialam ng Korte Suprema, well, the Supreme Court, hindi sila nakikialam, but you have to file a petition with the Supreme Court. So, in this case, pwede naman i-raise ng mga partido. Pero habang tumatagal po, nakikita natin na marami sa mga kasong ganito ay posibleng magtagal din sa Korte Suprema. Hindi na natin mai-ignore at this point yung tagal ng mga kaso. Hindi ba't mayroon din final si VP Inday, check natin ha, sa Supreme Court tungkol sa kanyang impeachment, noon pa lang dinidinig ito sa House. Pero hanggang ngayon, dahil hindi siya nabigyan ng TRO, hindi naman natin nakikita na may ibang mga activities na nakalagay doon or naka-schedule doon. Nagpalitan na sila po ng komento, pero wala pa pong resolution. Shotty Rivera says, ginagamit yung weakness ni Senator Lauren, yung anak niya, para lumipat sa mayorya. I agree that this seems to be the strategy. Kasi kung kay Senator Lauren lang, she can handle herself. Pero dahil kasama yung anak niya, yung maternal instinct, mahirap labanan. Sabi ni Kambal TV, the administration is desperate because of their fear of VP Inday for 2028. Sabi ni Ma'am Jenny, may gaba yan kay Boying pagdating ng tamang panahon. Sabi ni BI, hindi ko po pwedeng basahin. Legacy daw ni OMB Boying na bago siya kunin ni Lord ay okay, so by the way, maraming salamat sa lahat ng sumusuporta sa atin, lalong-lalo na dito sa Black App. Thank you very much for the early support. Sabi ni Indiana, parang tagilid na talaga si VP Sara ngayon, makonvict talaga si VP kasi uubuson na sila ng mga minority. Paano po mangyayari yun? O let's say nga makulong si Senator Lauren. Hindi naman mababawasan kasi nga ang nature ng rule dito sa impeachment is kailangan ng 16 votes. Magkakaproblema lang kung may mag-defect. Mukhang nahihirapan na silang magpa-defect ng mga senador kaya nagfa-file sila ng mga kaso. So hindi ko po alam kung ano yung ginagamit ninyong basihan para sa sinasabi nyong yan na mako-convict si VP Inday. Good morning, MM. Sabi ni Perlito, tama po si Representative Egay Elisia na nilagay si Boying Remulla sa ombudsman para i-weaponize
political persecution sa mga critics, i-weaponize yung Office of the Ombudsman. Yung paggamit ng mga kaso para magpa-persuade sa mga ilang mga opisyales to do or to exercise discretion the way Malacanang wants that discretion exercised. Sabi ni MM, malabong makonvict si VP. Sabi ni Ma'am Patricia, didn't Lian Leviste say that if something happens to him, the Cabral files will be released? Yes, I remember something like that, pero early on pa nung after the demise, immediately after the demise of Undersecretary Cabral. Sabi ni Ma'am Andrea, wala tayong bolang kristal, di tayo sure kung si Lord ang susundo kay OMB. Nabigla ako dun. Sabi ni JP, hindi kaya steps nila ang pagpapakulong sa mga minority senators in preparation sa amendment ng Constitution instead sa impeachment? Well, hindi mawawala sa isip natin ng impeachment, pero tama ka, significant din yan na wala ang mga ilang senador kapag pinag-usapan ang amendment sa saligang batas. Tama naman po kayo dyan. Pwede ring both. Sabi ni Champorado, mukhang si Cayetano ikukulong din nila, sabi ni Lacson. So ang tingin ko naman dito kay Senator Lacson, identified naman talaga siya with the administration. But it is also possible na nananamantala siya sa sitwasyon para makaganti kay Senator Lacson, kay Senator Cayetano. So may may elemento ng vengefulness ni Senator Lacson diyan. Sabi ni James, do you think there will be Merceditas Gutierrez 2.0 after elections? I guess it's possible. Ang tanong kasi ni Sir James is kung maaalala ninyo, si OMB Merceditas Gutierrez, appointee siya ni Pinoy. And dahil may mga issues, and syempre, any president would prefer to have their own appointee as the OMB. So na-pressure si OMB Gutierrez to resign dahil kinasuhan na siya ng impeachment. Sabi ni Sasan, oo, ito, kapansin-pansin. Bakit daw, sabi ni Sasan, pag minority may plunder or mahirap mag-bail? Sabi ni Rufaida, anong pwedeng i-file ni Attorney Mann sa Supreme Court? Nag-file ba siya? Kasi actually, naglabas ng statement si Attorney Mans at ang sinabi niya doon ay hindi komot pumayag ang Pangulo na buksan ang tax returns, ibig sabihin ay may mali nang ginawa. So, kumbaga, inaabisuhan lang ang publiko na the President's decision to open up or to lift the confidentiality of the tax returns of VP and her husband, hindi ibig sabihin nun guilty sila. If makulong lahat ng minority senators, does that mean pointless na po yung impeachment kasi di na ma-achieve yung 2/3 vote? Very likely po. Ang OMB ba may 1-year bar rule? Impeach dapat si Bonjing pag si Inday na lahat po ng impeachment complaints are subject to the 1-year bar rule. Si Bong Revilla daw nakapag-bail. May chance kaya si Senator Jinggoy at si Senator Marcoleta? Tinuturo na siya ni Bernardo, nakapag-bail pa. Si Bonoan nasa ospital pa din. Di kayang mahina ang final ng OMB kasi kakampi nila. Hindi ko iisipin ever nakakampi po si OMB. Posibleng nagde-develop nga siya ng sarili niyang power and influence kasi nga dahil impeachable official siya, once na-appoint na siya ng Marcos administration, pwede na rin siyang, he can throw his weight around even against Malacanang. So, pero no, at no point did I ever think nakakampi si OMB Remulla. Ang tingin ko dyan is may mga mahihina talaga na kaso dahil wala talagang ebidensya.
Hindi ako naniniwala dito. Sa ngayon ha, kasi sabi ni Indian, well, not yet at any rate. Sabi niya, kahit di sila makabuo ng 16 votes, meron pang gagamitin na Supreme Court kasi ngayon November meron ng bagong CJ tapos si BBM ang mag-appoint. But you will still be up against 14 other justices. Tandaan ninyo, you may be Chief Justice but you hold only one vote. Kailangan magamit niya yung impluwensya niya doon sa ibang mga justices. But it might be very difficult kasi ang linaw ng saligang batas. So wag niyo namang isipin na only ang power dito. It still has to make sense. It still has to be logical, the resolution. I'm not saying na hindi masasubject to pressure yung ating mga mahistrado or that they are not undergoing currently or not, they're not currently being subjected to pressure. Wala akong sinasabi na ganyan. But no matter what, their decision still has to make sense. Okay? It still has to be based on fact and law. So it's not going to be that easy. In fact, ang ebidensya ko of that is bakit nila kailangan kasuhan pa si Senator Lauren at i-threaten si Senator Alan Peter at i-threaten si Senator Pia Cayetano kung makakasiguro sila na yung iuupo nila ang Korte Suprema by November ay magde-decide in favor of the administration and set a lower standard or a lower number, lower threshold. Bakit pa silang magpapakulong? Bakit pa silang magpo-pressure ng individual senators kung magagawa naman nila yon? So ang tingin ko, they find it already difficult because of the clear language of the Constitution. Please don't insist kasi ang nangyayari dyan is tinitignan din ng administrasyon ang reaksyon natin. Kung maliwanag na tatanggapin natin yung mga oppressive measures nila o yung super daya moves nila nang hindi tayo umaangal, then nagko-contribute tayo doon sa para tayong co-conspirators. So ang sinasabi ko dito is that even if it is possible, yes, even if sabihin, kasi tumutulong kayo, yun yung problema. Alam nyo ba na mayroong umiikot na teorya na one of the reasons kung bakit napakarahas ng administrasyon ngayon ay dahil nung kinuha si PRD, sobra tayong na-shock at hindi tayo gumalaw, yung ina-anticipate nila na people power like numbers in the streets ay hindi nangyari. So kailangan tandaan ninyo, we are a player in the decision making here. Tinitignan nila yung reactions natin and aware sila sa trust and performance ratings ng mga potential candidates for 2028. Gets ko na you feel depressed o you feel na napaka-powerful ng gobyerno, gets ko yan. Pero who does it serve? Kung kayo mismo ay kinukumbinsi ninyo yung mga kababayan ninyo na lumalaban pa. Diba? Wag naman po ganon. Sige, I get it. You feel helpless and hopeless and all that. Gets ko yan. Because you're human. Of course, you will feel that way because of what you are seeing. But that's why we're giving you this perspective. You have to understand that the decisions of the Supreme Court still need to make sense. Sabi ni James, can the strong senators stand for 646 days in jail for their votes? Abay, sino may sabing makakalabas sila after 646 days? Just because magkaka-election doesn't mean that they will automatically be entitled to bail. Even if the administration changes, they will still be subject to the requirements of the law. So, can they be strong enough to withstand it? I don't know. That is still up to the individual. Pero kung titignan ko, kunwari, ikulong nila. Although walang kaso kasi si Senator Pia eh. Ang charge kay Senator Pia ay ethics complaint. So ang punto ng mga makakaliwa na nag-file ng kaso na yon ay tanggalin siya sa Senado. So out si Senator Pia sa kulong. Wala pang charge, walang allegation ng criminal wrongdoing on her part. Now, on the part naman of Senator Alan Peter, malaki ang chance, na kung gusto nilang kulitin or kung it works in favor of the administration, nakulong siya. Pero, feeling ko, once ikinulong nyo yan, lalong titibay yung resolve nila. Kasi ako, ang tingin ko, kung desidido ng lumaban from the start at hindi sila nagle-let up, alam nila kung ano ang consequences ng kanilang desisyon. So,
Ako, I will hazard a guess. It depends on the individual. Halimbawa, while they will continue to exhaust all their legal remedies that are available, such as filing a petition for bail by alleging that the evidence of guilt is weak, hindi ako magugulat kung i-deny yan, pero hindi rin ako magugulat kung after magbago ang administrasyon, mag-refile sila ng petition for bail nila, and this time it might be granted. So may possibility na ganon. As to how strong they are, my guess is that those who are already fighting hard now will only be more determined. Sabi ni Mac, matapang lang sa social media, we are all guilty. Ay, nako. Excuse me po. Basta nasa bansa ako, nasa rally ako. Nakasuhan na ako ilang beses inciting to sedition and all that. Hindi ko lang pinopost at hindi ko lang po ginagawang press release. Pero kung sasabihin ninyo na we are all guilty, excuse me. May mga pumupunta, may mga masisipag, may mga hindi tumitigil. Anong we are all guilty? Tigilan nyo ako kasi that's not fair to those who actually keep fighting. We're all guilty. Bigyan mo naman ng credit yung mga pumupunta kahit barya-baryang laman lang ng mga tao dun sa rally site. Kayo ba pumupunta? Sabi ni Auntie Official, yung mga nagrarally kumakalamang sikmura, kay di magrally kung walang pagkain o bayad. Ma'am, hindi ko alam. Pero marami pa ring urban poor ang nagpa-participate. Lalong-lalo na kung malapit sila sa area. Sa totoo lang, doon sa aming mga activities with the urban poor, sila din, they're also fed up. Usually, ang hinihingi nila pamasahe. And sometimes, oo, kung may kakainin. Pero merong iba who will go regardless kasi pikang-pika na sila. Walang bagong trabaho, pahirap ang buhay, mahal ang pamasahe. So, nagiging vicious cycle ang poverty sa Pilipinas. Tapos makakarinig sila ng very proud announcements na kesya ang dami daw ginawa para sa mahihirap. Excuse me lang. So, please, wag naman natin insultuhin yung mga kakampi natin. Yan, sabi ni Gorgeous Astral Domain, di kami bayad. Hi kay Jeffrey. Hi Miss Chris, sabi niya. Ngayon lang po ako uli nakapanood ng live niyo. I don't know what's wrong with the blue app. Hindi ako nanonotify. Anyway, napansin ko lang po na tinatawag pa rin ang pangalan ng mga senators na nakakulong or wala before nag-start ang impeachment trial and still address them as judges, senators. Does that mean their votes still count? Well, we don't know what that means, but it certainly is a recognition that they are still members of that chamber. Sabi ni C. Monster, DDS or Pinksman in 2028, BBM is screwed. I'm not sure about the Pinks dahil pinupuri na sila ni Madam Lenny. Pinupuri na ni Madam Lenny si BBM. So I'm not sure exactly what will happen if the Pinks sit in power kasi hindi consistent yung ilang mga politiko nila. Kung yung mga tipong Kong Egay Erice, maniniwala ako that BBM will be screwed if they win in 2028. Hi Eric. Si Ma'am Maria. Hi, hi sis. Sabi niya, ako guilty kumain ng cheese sa hating gabi. Ako, breakfast, lunch, dinner dito kasi maraming cheese. Sabi ni Jenny Q, baka naman nagagalit tong si BBM sa Pilipinas kaya gusto niya magkagulo dahil sa ginagawa sa kanila before. I am not sure about that. There is that theory, and I acknowledge that there is that theory na kaya daw ganito si President dahil gumaganti siya sa taong bayan sa ginawa sa kanilang mag-anak
in after people power or during people power. Tingin ko, while that might be a consideration, that might be a thought, I don't think that it is the sole driving force of everything that he does. Psychologically, posible that it is one of his motivations. Sabi ni NHC, during scheduled rallies, humihina or nawawala ng water ang specific areas. That's interesting. Sabi ni Sasan, isa sa mga obvious cases of injustice na naman ay yung 18 Marines and Attorney Baligod, maski na they can be useful in cases filed against Romualdez. So this is what we posted, okay? This is what is most likely that happens. The reason the headlines read dismissal of the affidavit, it's because hindi tinatanggap ng prosecutor yung joint affidavit. But they could ask the individual Marines, ex-Marines, who have direct testimony or personal knowledge against Martin Romualdez at papa-execute sila ng individual affidavits for that. Sabi ni Simonette, revenge, pero ang gumawa sa kanila karamihan mga kakamping. And that's also an excellent point. That's a very reasonable rebuttal. Sabi ni Gorgeous na lang ma'am ha, maraming Pilipino ang exhausted na sa sistemang panlilinlang, pagnanakaw at talamak na mga krimen. Oh boy, yeah. Do we ever? Sabi ni Monkey Business, si Kong Erisa and Kong Toby, di sila DDS pero mukhang sila sa 2028. Well, hindi ko rin naman masasabi na walang mga nasa kabilang panig who are reasonable. Halimbawa, I think Kong Elise is being consistent. Kung anti-BBM sila ever since, kung hindi na sila anti-BBM ngayon, ano pa yung rason nila para tawagin nilang sarili nilang dilaw at liberal? Ano yung kay Senator Robin at kay Senator Soto? Did I miss something? Can you please let me know what that's about? Sabi ni MM, level up ng pagiging garapal ni Auntie Claire, di ka naman ganon nung ikaw ang PCO. Kanya-kanyang style yan. But she was caught nung tinanong siya, ano yung gain dun sa racket? Tapos ang sabi niya is, sinyales ng pag-asenso ng bayan. Common sense. So, gumagastos tayo ng ilang bilyon para sa para sinyales ng asenso ng bayan. Sabi ni Jeffrey, this admin is so obviously doing what they want. Mga adik talaga. Ang hirap mapagtripan, kawawa ang minority senators natin. I apologize for eating. Di pa ako nag-breakfast, magla-lunch na. Sabi ni Ma'am Nurse Waldorf, her opinion is that the people are powerless. This is government. So I say our military and police are useless. They're supposed to defend the people. This government is criminal. I understand where you're coming from, ma'am. Sabi ni JP, I think the main motivation are the oligarchs around him, especially FL's family. Nalugi sila during PRD's time. So bumabawi sila ngayon sa sobrang garapal. I wouldn't exonerate the president. Science dapat yung explanation nun, sabi ni Simonette. Tapos sasabihin common sense ang science na loko na. So, di ba? Kahit ako, parang, actually, the gain is so obvious. Yung there ought to be an increase in native knowledge. In other words, dapat mayroong some kind of technological transfer of technology. But kasi very very vulnerable yon dahil nga ang participation ng Pinas dyan is launch, not in the racket. The racket has proprietary rights and that's owned by Perigi, which is a South Korean company. The whole racket, the intellectual property, all of that will not be transferred to us. So tayo ang gumagastos ng launch.
this is an experimental launch. They're supposed to study yung limits ng ganitong rocket. And ang purpose kasi ng ganitong rocket is usually pangkabit ng satellite, pang-launch ng satellites. Ngayon, mayroong tayong tala na rocket technology which is entirely Philippine-owned, proprietary rights belong to us, to the Philippines. However, yung mga developing it for other commercial purposes, medyo hindi pa natin nakikita. Sabi ni Jumel, ang pinagtatako ko sa taas ng trust and approval ratings ni VP or Dutertes in general, kahit makonvict si VP for example, tingin ba nila na iboboto ng majority voters ang mga manok nila? Andyan pa si Bongo, Robin, Baste, or even PRD can run again as president kung makauwi siya. Wala na silang taka sa 2028. Isara lahat ng airport para hindi makalabas sa mga magnanakaw. I'm sure they're thinking of that, kaya nga pinipressure yung mga senador eh.